Tinawag ni Senadora Laila de Lima si Pangulong Duterte na father of all extrajudicial killings. Hindi rin sangayon si de Lima sa ulat ng Senate Committee on Justice and Public Order na nagsabing walang kinalaman ng gobyerno sa mga extrajudicial killing. Nakatutok si Jamsi Sante. Dapat manguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa paninigurong mapaparusahan ng mga pulis na lumalabag sa batas. Yan ang isa sa rekomendasyon ng Senate Committee on Justice at Committee on Public Order na nag-imbestiga sa drug-related killings sa bansa noong mga nakaraang buwan. Lumabas kasi sa mga pagdinig ng Senado na posibleng may mga pulis na sangkot sa ilegal na droga na pinapatay ang dati nilang pinagkukuhanan ng droga. Sabi sa committee report, kapag lumabag sa batas ang pulis, dapat maparusahan. At dahil sa doktrina ng command responsibility, obligado raw ang Pangulo na gumawa ng hakbang para maiwasan ang mga ilegal na aksyon at maparusahan ang mga may sala. Dapat daw alalahanin ng Pangulo ang tungkulin bilang head of state at iwasan ang mga hindi nararapat na pahayag. Dapat din daw maipanalo ang war against drugs sa pamamagitan ng legal na paraan at dapat manguna ang Pangulo sa pagpapaalala nito sa publiko. Violation of constitutional rights, not necessarily human rights. Paano po siya dapat gawin ng tama? Dapat, pagka may tatawain ka, dapat praktisado lahat tayo, kayong lahat. Pag tinanong kayo ng pulis, you have to be informed of your rights. Na dapat may kasama kang abogado. Dahil lahat na sasabihin mo doon, pwede kang baltakin, kasuhan ka. We will follow. Kung sabihin nila doon sa kanilang report na you stop o plan to hang, then we will stop. We will follow what is legal. Sa kabila ng paalalang disiplinahin ng mga pulis na lumabag sa batas, sabi sa report, walang pruweba na state-sponsored o polisiya ng gobyerno na pumatay ng mga suspect sa ilegal na droga. Hindi rin daw napatunayan na totoo ang Davao Death Squad. Duda ang komite saan nila'y pabago-bagong detalye sa testimonya ng testigong si Edgar Matobato na nagpakilalang dating miyembro ng DDS. Nirekomenda pa nilang sampahan ng perjury at criminal charges si Matobato. Umalma sina Senador Laila de Lima at Senador Antonio Trillanes IV sa committee report. Ayon sa kanila, maling sabihin na walang kinalaman ng gobyerno sa extrajudicial killings dahil marami pang testimonya at ebidensya na hindi naiharap sa Senado. Ang daming ebidensyang prinisent, may video pa akong prinisent, yung nangyari sa Cavite, meron itong mga CHR witnesses na hindi man lang itinanong o sinalang. Pero sinara niya kaagad yung hearings at nagbigay siya ng ganitong conclusion na walang kinalaman si President Duterte. So, paano na ngayon yung 6,000 mga namatay the past 5.5 months? Sino may kagagawa nun? How can they have that conclusion that there is no state-sponsored or there are no state-sponsored EJKs? No, wala, hindi naman talaga pinursige ng tunay yung pinaka-central issue of EJKs. Tinawag ni de Lima si Duterte na father of all EJKs dahil sa sinabi nito kahapon kaugnay ng mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. The President said, inutos niya. Kasi ako ang nag-utos niyan. So, pag-utos ng pagpatay. So that is, again, yan kasi ang sinasabi ko, di ba? Hindi kasi naniniwala kay Mr. Matobato eh. Yung pattern na nakita sa DBS ay yun din ng mga nakikita na natin ngayon dyan sa mga cases of EJKs. Pinagsabihan ng Senate Committee report sina Trillanes at de Lima para sa inasal daw nila sa pagdinig. Kasama rin sa recommendation namin that Senator Trillanes and Senator de Lima behaved very badly by walking out. Material concealment at saka nag-walk out. Why would that committee report again talk about the alleged bad behavior on our part and the alleged material concealment on my part? Dapat yung pinaka-focus talaga yung EJKs. In aid of legislation ang mga pagdinig ng Senado sa drug-related killings. Kaya aamyendahan daw nila ang batas para mapabilis ang mga investigasyon ng PNP Internal Affairs Service. Bubuo rin daw sila ng special criminal courts na tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.